Kung sa kakosa mo ikaw nakautang at hindi mo nabayaran, utol, maaari kang mapatawan ng tinatawag na takal. Ibang pangkat yung dumiskarte sa asawa mo. Ano yon? Maghahantingan na lang kayo sa plaza? Maghihintayan kayong lumutang sa isa't isa? Magtitirahan. Ito ay isang aklat na binuksan ko para marinig at mabasa nyo ang mga pangyayaring hindi nyo alam sa loob ng bilangguan. Yun no, saan punta galing? Manood ka kasi para di ka maligaw. Yun no, saan punta galing? Isang magandang gabi sa inyo lahat, mga utol, kalugar, katropa, kagang, kapangkat, at sa lahat ng grupo dyan sa paligid natin. Magandang gabi sa inyo. Nung nakaraan, nagbigay ako sa inyo ng konting mensahe patungkol dun sa ipinagbabawal na utang at mga agaw ka ng jowa o asawa ng iba, ng kakosa mo o ibang pangkat man yan. Yan yung pag-uusapan natin ngayon at ang content ko ngayon, yan. Kaya sana sa mga naniniwala at nakikinig, manood ka lang para di ka maligaw. Bilang ako ay isang kawani sa aming barangay, paulit-ulit at madalas kong nakikita ang mga reklamong nagtutungo doon, katulad ng, ayan na nga yung utang. At syempre, ang kanilang mga love life. Yan, halos madalas ang reklamo niyan sa mga barangay. Real talk yan. Alam natin yan. Lagi kong nakikita doon na may taong galit na galit, nag-iiyak sa isang gilid, yung isa nagmamakaawa, paulit-ulit. Ganun ang ganun yung mga pangyayari at reklamo na dumarating sa bawat barangay. Sa mga oras na nakakakita ko ng ganun, para talaga akong nanonood ng isang teledrama o teleserye sa telebisyon. May mga pangyayari rin na ang utang ay naaareglo na pag-uusapan. Meron din namang yung nag-agawan ng jowa ay nagkakaroon ng pisikalan. Sigawan ay ang ingay, literal. Sa bawat problema o kaguluhan, katulad ng utang o agawan ng jowa, merong gumigit na para sa atin, katulad ng barangay at mga kapulisan. Ganyan ang sitwasyon natin dito sa Laya. Ang una natin takbuhan, barangay at pulis. Kung maaayos ba o hindi. Pero magtungo naman tayo sa loob ng bilangguan. Utang? Ng agaw ng jowa, ng kakosa, o ng ibang pangkat? Utol, ipapauna ko na sa'yo nangyayari yan. Isa sa mahigpit na ipinagbabawal sa loob ay ang pag-utang na yan. Although pwede naman. Yang pag-utang na yan ay pinagbabawal lalo na't mangangako ka na tuwing linggo ay ibabalik mo yung inutang mo. Kung kanino ka man ang utang, kung sa tindahan doon, o sa mga kakosa mo sa paligid mo, o sa ibang pangkat, basta magbabayad ka, wala namang problema doon, utol. Basta magbabayad ka. Ang problema, minsan sumasablay tayo sa pinag-usapang araw. Ay hindi pala minsan, madalas tayong sumasablay sa napag-usapang araw. Utol, yung pag-utang mo sa kakosa mo o kung kanino man doon at hindi mo binayaran, may karampatang parusa yun, utol. Promise, masakit. At ang mas matindi pa nito, kung ang pinagkakautangan mo ay ibang pangkat, tapos sisingilin ka ngayon. Kalugar, baka pwede ko na makuha yung hinira mo. Ikaw pa galit, minsan, wala pa nga wala pa ng dalaw anong gagawin ko? Hindi pa pwedeng ganun yung mga dahilan doon, utol. Ang pinag-usapan ay pinag-usapan. Kung sa kakosa mo ikaw nakautang at hindi mo nabayaran, utol, maaari kang mapatawan ng tinatawag na takal. Pero, hindi ibig sabihin na natakalan ka na tapos na yung utang mo. No, utol, andun pa din yun. Maghihintay pa rin ng another 1 week para mabayaran mo at pag hindi mo nabayaran, takal ka ulit. Hanggat hindi mo nababayaran, takal ka ulit. At kung sa ibang pangkat nga, ikaw ay nakautang at sinisingil ka at wala pa nga nag-aalibay ka, utol, delikado yun. Magkakapikunan kayo. Pwedeng magka-PC ka lang kayo.
At ang matindi doon, madamay pa ang mga pangkat nyo. Literal. Kaya ipinagbabawal doon yung mangutang nang hindi ka naman sigurado at hindi ka magbabayad. Lalong-lalo na sa ibang pangkat. Utol, pag hindi ka nakapagbayad sa ibang pangkat, matik utol. Magkakagulo. Diba? Magkakagulo. 100%. Kaya kung hindi ka naman sigurado na makakabayad ka, utol, huwag ka na lang umutang. Maging sa kakosa mo man yan, o sa kalugar mo, o sa ibang pangkat, huwag ka nang mangutang kung hindi ka naman sigurado para safe, para walang problema at hindi tayo mapahamak. Punta naman tayo dun sa exciting part, yung agawan ng jowa. Naku, patay tayo dyan. Isa sa mga nakasulat sa Magna Carta na igalang at irespeto mo ang iyong kakosa. Ngayon, kung lalandiin mo yung jowa niya o yung asawa niya, dun pa lang, makikita na wala kang respeto at paggalang sa kakosa mo. May kaparusahan yan, utol. At minsan, ang nangyayari, dumidiskarte sa asawa mo o sa jowa mo, yung ibang pangkat. At uugong yan sa'yo, kusa. Yung esmi mo, dumalaw dun sa ibang pangkat. Bakit kaya? Hanggang maplaning ka na, kakaisip. Oo nga, bakit talaga dumalaw yun dun? Hanggang malaman mo na nagkakaroon ng ugnayan o relasyon ang ibang pangkat sa esmi mo. Napakadelikado ng ganong galawan, mga utol. Delikado. Halimbawa, ikaw, kakosa mo, inagaw mo yung asawa niya. At malaman ng mayor nyo, kung sino man nanunungkulan na nakasakop sa inyo, matikosa, mabibigyan ka ng medyo bigat na parusa dyan. Tinanggal mo yung respeto at paggalang sa kakosa mo eh. Talagang dadapa ka, kosa. Dadapa ka, kuya. Dadapa ka, utol. Hindi pwedeng sorry. Kosa, sorry. Nangyari lang eh. Hindi pwedeng ganun, utol. May Magna Carta kayo at meron kayong kautusan. Dapat respeto nyo ang isa't isa. Pero ito ang mabigat. Paano kung ibang pangkat? Diba? Ibang pangkat yung dumiskarte sa asawa mo. Ano yun? Maghahantingan na lang kayo sa plaza? Maghihintayan kayong lumutang sa isa't isa? Magtitirahan. Ganun ang kalalabasan. At kapag nangyari yung mga bagay na yun, damay na naman ang pangkat. Siyempre, hindi ka pababayaan ng pangkat mo. Unang-una na algabyado ka. At siyempre, hindi rin pababayaan ng kabilang pangkat yung kakosa nila. Ano ang ending? Matinding kaguluhan. Sa bawat pangkat, may Magna Carta naman talaga or pag-uutos na sinasabi yung ganyang sitwasyon. Huwag mong agawin yung asawa o jowa ng kapangkat mo o ibang pangkat. Bawal yun. Nakalagay yun at nakasulat yun. Pero minsan talaga ay nangyayari sa sobrang katina. At ayun, madadamay pa ang hindi dapat madamay. Kaya napakadelikado ng dalawang bagay na ibinahagi ko sa iyo, yung utang at agawan ng asawa. Kahit sa naman natin tingnan, talaga naman napakapangit ng mga bagay na yun, na hindi naman talaga natin dapat gawin. At ang mapapahamak lang dito, kundi sarili natin, kapamilya natin, kundi sarili natin, kapangkat natin. Sana'y nakapagbigay ako ng kaalaman sa inyo lahat, mga utol, mga kalugar at tropa. Itong ibinabahagi ko ay mga pangyayari sa loob ng malalamig na rehas na bakal ng mga bilangguan o city jail. Hindi ito tungkol sa aking pagkatao. Ito ay isang aklat na binuksan ko para marinig at mabasa nyo ang mga pangyayaring hindi nyo alam sa loob ng bilangguan. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa layat. Huwag sa bilibid man sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo. Pagpalain po kayo nawa ng po may kapal. Peace out!